Walang tigil ang paghampas ng mabigat na ulan sa kalawanging yero ng lumang bahay. Subalit mas nanunuot ang lamig sa dibdib ni Rosario kaysa sa hanging nagmumula sa labas. Sa edad na 72, inaasahan niyang gugulin ang takipilim ng kanyang buhay sa loob ng bahay na ipinundar nilang mag-asawa, kasama ang mga alaalang itinanim niya sa bawat haligi nito. Ngunit sa halip na mainit na kape at pagmamahal ng pamilya, isang malamig at walang pusong utos ang sumalubong sa kanya sa mismong sala ng kanyang sariling tahanan. Nakapatong sa malamig na semento ang dalawang lumang maleta na naglalaman ng buong buhay ni Rosario. Sa harap niya ay nakatayo ang kanyang panganay na anak na si Richard. Nakasuot ito ng plansadong polo, maayos ang buhok at may tindig ng isang lalaking sanay mag-utos. 50 taong gulang na si Richard, isang tanyag na abogado sa bayan ng San Isidro na ngayon ay naghahanda para sa nalalapit na eleksyon bilang alkalde. Ngunit sa mga oras na yon, walang mababakas na paggalang sa kanyang mga mata habang nakatingin sa kanyang ina. Formal at walang emosyon ang boses ni Richard nang magsalita ito. Sinabi niyang kailangan na nitong lisanin ang pangunahing bahay bago mag-umaga. Nanginig ang mga labi ni Rosario. Tinanong niya ang sariling anak kung saan siya pupunta sa gitna ng ganito kalakas na bagyo at kung bakit kailangan niyang umalis sa bahay na ipinagawa ng yumaong si Crispin. Mula sa likuran ni Richard, lumabas ang ikalawang anak ni Rosario na si Michelle. 48 taong gulang nakasuot ng mamahaling damit at may hawak na payong. Tiningnan ni Michelle ang kanyang ina nang may halong pandidiri at pagkainip. Ipinaliwanag ni Michelle na ibebenta na nila ang lote at ang bahay sa isang malaking negosyante mula sa Maynila. Ang perang makukuha roon ay gagamitin para punduhan ang napakamahal na kampanya ni Richard sa politika. Iginiit ni Michelle na darating ang mga bagong may-ari kinabukasan upang simulan ang demolisyon at magiging isang malaking abala kung makikita ng mga ito na may matandang nakatira pa sa loob. Naramdaman ni Rosario ang pag-ikot ng kanyang sikmura. Sinubukan niyang ipaalala sa kanyang mga anak ang lahat ng sakripisyo niya. Binanggit niya ang mga gabing hindi siya natulog para manahi ng mga barong at saya masiguro lamang na may pambaon sila sa eskwela at makatapos sila sa kolehiyo. Umasa siyang may natitira pang kahit kaunting utang na loob sa mga puso ng kanyang mga anak. Ngunit isang malamig na ngiti lamang ang isinukli ni Richard. Sinabi nitong matagal na nilang pinag-isipan ang sitwasyon. Ayaw nilang dalhin si Rosario sa isang bahay ampunan dahil tiyak na magiging usap-usapan iyon sa bayan. Alam ni Richard na masisira ang kanyang imahe bilang isang huwarang kandidato kung malalaman ng mga botante na itinapon niya ang sariling ina sa pasilidad para sa mga matatanda. Hindi niya hahayaang masira ang kanyang pangalan dahil lang sa issue ng kawalan ng hiya. Kaya naman, nagpa siya ang magkapatid sa isang solusyon na sa tingin nila ay pinakamadali. Itinuro ni Richard ang madilim na bahagi ng kanilang likod bahay. Naroon ang isang lumang bodega, isang tagpi-tagping estruktura na gawa sa kahoy at yero na dating ginagamit na imbakan ng mga bulok na gamit at pinamumugaran ng mga daga. Inutusan ni Richard ang kanyang ina na doon muna manatili hanggang sa matapos ang eleksyon. Kapag nanalo na siya at nakuha na ang pwesto, saka na lamang daw nila aayusin ang paglipat nito sa isang mas maayos na lugar kung saan walang makakakita. Hindi makapaniwala si Rosario sa narinig. Ang bodega ay walang kuryente, walang maayos na sahig at tiyak na pinapasok ng tubig ulan. Tiningnan niya ang kanyang mga anak, hinahanap ang mga batang dati niyang kinakarga at inaalagaan. Ngunit ang mga nakatayo sa kanyang harapan ay mga estrangherong nilamon ng ambisyon at kasakiman. Nagmamakaawa ang tinig ni Rosario habang sinasabi niyang hindi siya mabubuhay sa ganoong karuming lugar. Sinubukan niyang humakbang palapit kay Richard upang hawakan ang braso nito, ngunit mabilis na umatras ang kanyang anak.
na tila nandidiri na baka magusot ang kanyang mamahaling damit. Nawala ng pasensya si Michelle. Lumapit siya sa mga gamit ni Rosario at nagsimulang itulak ang mga ito palabas ng pinto patungo sa basang semento ng beranda. Walang pakialam ang anak kung mabasa man ng ulan ang mga natitirang ari-arian ng matanda. Sa pagmamadali ni Michelle na ilabas ang mga gamit na sagi ng kanyang sapatos, ang isang lumang kahon ng pananahi na gawa sa kahoy. Ito ang kaisa-isang alaalang naiwan kay Rosario mula sa kanyang ina. Bumagsak ang kahon mula sa beranda patungo sa maputik na lupa. Nagkalat ang mga sinulid karayom at mga antigong didal sa gitna ng baha. Para sa mga anak niya, isa lamang itong basurahan. Ngunit para kay Rosario, ang kahon na yon ay sumisimbolo sa kanyang dangal at sa marangal niyang paghihirap para buhayin silang magkakapatid. Nang makita ni Michelle ang nagkalat na gamit, sinipa pa niya ang mismong kahon palayo sa beranda, habang sinasabing kalat lamang iyon at dapat nang sunugin. Sa pagkakataong yon, isang matinding galit ang sumabog sa dibdib ni Rosario. Ang pighati, ang pakiramdam ng pagtataksil at ang pangiinsulto sa kanyang pagkatao ay nagsama-sama. Bago pa man niya mapigilan ang sarili, humakbang siya ng mabilis palapit sa kanyang anak na babae. Itinaas ni Rosario ang kanyang nanginginig na kamay at binagsakan ng isang buong lakas na sampal ang mukha ni Michelle. Umalingaw-ngaw ang tunog ng palad sa balat. Napahawak si Michelle sa kanyang namumulang pisngi ng lalaki ang mga mata sa gulat at galit. Hinarap siya ni Rosario na may mga matang nagliliyab sa puot. Sinasabing wala silang karapatang bastusin ang mga gamit na nagpabuhay sa kanila noong mga panahong wala silang makain. Ngunit bago pa man makapagsalita muli si Rosario, mabilis na lumapit si Richard. Galit na galit ang panganay na anak dahil sa ginawa ng ina sa kanyang kapatid. Sa halip na umawat ng maayos, itinulak ni Richard ang dibdib ng kanyang matandang ina gamit ang parehong kamay. Isang napakalakas na tulak na hindi inasahan ng isang 72 taong gulang na babae. Nawalan ng balanse si Rosario. Tumiklop ang kanyang mga tuhod at tuluyan siyang nahulog mula sa mababang hakbang ng beranda. Bumagsak ang kanyang buong katawan sa malamig at maputik na lupa. Naramdaman niya ang matinding kirot sa kanyang balikat at balakang nang tumama ito sa matigas na bato na nakabaon sa putik. Basang-basa kaagad ang kanyang manipis na duster ng maduming tubig mula sa ulan. Nakatingala si Rosario mula sa putikan. Ang liwanag na nagmumula sa pinto ng bahay ay lumikha ng mahahabang anino ni na Richard at Michelle. Nakatayo lamang ang dalawa, nakatingin sa kanya mula sa itaas. Walang kahit anong bakas ng pagsisisi o pag-aalala sa kanilang mga mukha. Ang mga kamay ni Richard ang mismong mga kamay na hinahawakan ni Rosario. Noong nag-aaral pa lamang itong maglakad ay ang siya ring nagtulak sa kanya sa putikan. Nagsalita si Richard nang may matinding diin nagbababala na hindi na sila mga bata para saktan niya. Iniutos nito na pulutin na ng matanda ang mga basura nito at pumunta na sa bodega bago pa sila tuluyang mawalan ng pasensya at ipatawag ang mga awtoridad para kaladkarin siya palabas ng compound. Pagkatapos bitiwan ang mga salitang iyon, tumalikod si Richard. Pumasok siya sa loob ng mainit at maliwanag na bahay. Sumunod si Michelle na iinis na pinapagpag ang sariling damit at tuluyang isinara ang mabigat na pinto. Narinig ni Rosario ang pag-ikot ng kandado. Ikinandado nila ang bahay. Ikinandado nila siya sa labas ng sarili niyang buhay. Nanatiling nakahiga si Rosario sa putik ng ilang sandali habang patuloy na bumubuhos ang ulan sa kanyang katawan. Walang luhang tumulo mula sa kanyang mga mata o marahil ay naanod na lamang ito ng malakas na ulan. Namamanhid ang kanyang balikat, ngunit mas masakit ang paggiling ng kanyang puso. Unti-unti, gamit ang kanyang nanginginig na mga braso, itinukod niya ang sarili upang makabangon. Gumapang siya ng bahagya sa putikan upang pulutin isa-isa ang mga basang sinulid
ang mga kalawanging karayom at ang nabasag na kahon ng pananahi. Ipinasok niya ang mga ito sa kanyang basang maleta. Tumayo si Rosario, mabigat ang bawat paghinga. Kinuha niya ang hawakan ng kanyang maleta. Tiningnan niya ng huling beses ang pintuan ng bahay na dating puno ng pangarap bago siya dahan-dahang tumalikod. Habang hinahampas ng hangin at ulan, ang kanyang mahinang katawan naglakad si Rosario patungo sa likod bahay. Bawat hakbang ay mabigat sa putikan. Tinahak niya ang daan patungo sa lumang bodega, sa lugar kung saan inakala ng kanyang mga anak na doon na siya tuluyang mabubulok at makakalimutan ng mundo. Hindi nila alam ang pagbukas ng pintuan ng madilim na bodegang iyon ay hindi ang katapusan ni Rosario, kundi ang simula ng isang paghuhukom na wawasak sa lahat ng kanilang pinakaiingatang kasinungalingan. Matinding puwersa ang kinailangan ni Rosario upang maitulak ang namamagang kahoy na pinto ng bodega. Kumayod ang ilalim nito sa magaspang na semento, lumilikha ng matining at mabigat na tunog na tila nagrereklamong lumang makina. Nang tuluyan itong bumukas, sumalubong sa kanya ang masangsang na amoy ng kulob na hangin, pinaghalong nabubulok na tabla, lumang alikabok at dumi ng mga hayop. Naramdaman niya ang mabilis na pagtakbo at pagkaluskos ng mga maliliit na nilalang patungo sa mga sulok dahil sa biglaang pagpasok ng liwanag at ulan mula sa labas. Isinara ni Rosario ang pinto upang harangin ang malamig na hangin ng bagyo. Balot ng dilim ang buong paligid dahil walang kuryente sa estrukturang iyon. Gamit ang panginginig ng kanyang mga kamay, kinapa niya ang ibabaw ng kanyang basang maleta at naupo roon. Ang kanyang damit ay basa at nakadikit sa kanyang malamig na balat habang ang kanyang kanang balikat ay patuloy na kumikirot mula sa pagkakahulog niya sa putikan kanina. Niyakap ng matanda ang kanyang sarili, pinipigilan ang panginginig ng kanyang buong katawan. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, ang tanging naiisip niya ay ang mukha ng kanyang mga anak. Nasaan na ang utang na loob na itinuro niyang pinakamahalagang yaman ng isang pamilyang Pilipino? Ibinigay niya ang lahat, ang kanyang lakas, ang kanyang kabataan, maging ang huling sentimo sa kanyang bulsa upang mapagtapos ng abogasya si Richard at mabigyan ng magandang buhay si Michelle. Ngunit sa paglipas ng panahon nang magkaroon sila ng sariling pera at kapangyarihan, ang tingin nila sa kanya ay hindi na isang ina, kundi isang basurang nagdudulot ng kahihiyan sa kanilang matataas na posisyon. Hindi niya namalayang nakatulog siya nang nakaupo binalot ng labis na pagod at pighati ang kanyang 72 taong gulang na katawan. Nagising si Rosario nang tumagos ang manipis na sinag ng araw mula sa mga butas ng kinakalawang na yero. Mainit ang sikat ng araw, isang malaking kaibahan sa malupit na bagyo kagabi. Namamanhid ang kanyang mga binti at parang biniyak ang kanyang likod nang subukan niyang tumayo. Ngunit sa halip na magmukmok, isang matigas na determinasyon ang nabuo sa kanyang dibdib. Hindi siya magpapadala sa awa sa sarili. Isa siyang marangal na babae at hindi siya papayag na mamuhay sa gitna ng dumi na parang hayop, gaya ng inaasahan ng kanyang mga anak. Nagsimula siyang maglinis gamit ang isang sirang walis tingting na nakita niya sa isang tabi. Itinulak niya palabas ang mga basag na bote, mga bulok na karton at mga sirang upuan. Sa bawat pagwalis niya, nararamdaman niya ang pagbangon ng kanyang dignidad. Habang nililinis niya ang pinakadulo at madilim na bahagi ng bodega, tumama ang dulo ng walis sa isang matigas ngunit guwang na bahagi ng sahig. Napatigil si Rosario. Ibinaba niya ang walis at lumuhod, hindi alintana ang alikabok sa kanyang damit. May isang parisukat na blok ng semento na tila nakaangat ng kaunti kaysa sa natitirang bahagi ng sahig. Ginamit niya ang kanyang mga kuko at isang pirasong patpat upang hukayin ang lupa sa gilid ng semento. Matapos ang ilang minutong paghihirap at pag-agos ng pawis,
Sa kanyang noo, naiangat niya ang mabigat na bloke. Bumungad sa kanya ang isang malalim na hukay na sinadyang gawin upang pagtaguan ng isang bagay. Sa loob nito, nababalot ng makapal na alikabok at tuyong cobwebs ay isang malaking baul, isang antigong kahon na gawa sa matigas na kahoy na may mga inukit na bulaklak sa gilid. Namilog ang mga mata ni Rosario at napahawak siya sa kanyang dibdib. Kilalang kilala niya ang kahong iyon. Iyon ang baul ng kanyang yumaong ina na si Gloria. Matagal na niyang inakala na nawala iyon o naibenta noong naghihikaw sila. Maraming dekada na ang nakalipas. Bakit ito nakabaon sa ilalim ng bodega ng kanyang sariling bahay? At sino ang nagbaon nito? Kahit mabigat pinilit ni Rosario na hilahin ang baul pataas hanggang sa mailapag niya ito sa pantay na sahig. Napuno ng usok ng alikabok ang hangin nang pagpagan niya ang ibabaw nito. Puno ng kalawang ang mga bakal na nagdudugtong sa mga kanto ng kahon at sa pinakagitna ay may isang malaki at mabigat na kandadong gawa sa tanso na tila napakatagal nang hindi nabubuksan. Sinubukan niyang hilahin ang kandado pababa gamit ang kanyang mga kamay, ngunit hindi man lang ito gumalaw. Ang paglipas ng ilang dekada ay tila pinag-isa na ang bakal at ang susian. Tumingin-tingin si Rosario sa paligid ng bodega, naghahanap ng anumang bagay na makakatulong sa kanya. Sa ilalim ng isang sako ng semento, nakakita siya ng isang lumang martilyo na gawa sa purong bakal na ang hawakan ay balot ng natuyong grasa. Bumalik siya sa harap ng baul, hawak ng mahigpit ang martilyo. Itinaas niya ito at ibinagsak sa kandado. Umalingaw-ngaw ang matalim na tunog ng pag-uuntugan ng dalawang bakal sa loob ng masikip na bodega. Hindi bumigay ang kandado. Muli niya itong pinalo, mas malakas kaysa sa una. Nabiyak ang isang bahagi ng kalawang na nakabalot dito, ngunit nakasara pa rin ang makapal na trangka. Sa bawat pagtaas at pagbagsak ng martilyo, biglang sumabog ang mga emosyong kanina pa niya kinikimkim. Hindi na lamang niya sinusubukang buksan ang kahon. Inilalabas niya ang bawat hinanakit, bawat sakit, at bawat pag-aalipusta na natanggap niya. Bumagsak ang martilyo, para iyon sa lamig ng boses ni Richard nang palayasin siya sa sarili niyang bahay. Bumagsak muli ang martilyo, para iyon sa mahapding sampal at walang hiyang pagbaliwala ni Michelle sa kanyang mga gamit. Patuloy siyang humataw ng humataw. Namula ang kanyang mga mata, umaagos ang mga luha, hindi dahil sa awa sa sarili, kundi dahil sa matinding poot na matagal niyang ibinaon sa kanyang puso. Bawat palo ay nagdadala ng nakakabinging ingay, nagpapatalsik ng maliliit na piraso ng bakal at kalawang sa hangin. Sa sobrang higpit ng kanyang hawak at sa lakas ng epekto ng bawat palo, nagkabutlig ang balat sa kanyang palad hanggang sa mapunit ito. Tumulo ang mainit na dugo mula sa kanyang kamay, pababa sa hawakan ng martilyo, ngunit hindi niya alintana ang hapdi. Wala itong binatbat sa sakit ng pagtataksil ng sariling dugo at laman. Sa huling paghataw na ginamitan niya ng lahat ng natitirang lakas ng kanyang katawan, sumuko rin ang antigong bakal. Nabasag ang panloob na mekanismo ng kandado at tuluyang nalaglag ang kalahati nito sa sahig. Hinihingal punong-puno ng pawis at luha ang mukha, ibinaba ni Rosario ang madugong martilyo. Nanginginig ang kanyang mga duguang daliri nang hawakan niya ang takip ng kahon. Mabagal at maingat niyang itinaas ang mabigat na kahoy na takip. Tumutol ang mga bisagra nito, lumikha ng isang mahaba at matining na pag-ikot bago tuluyang bumukas. Isang kakaibang amoy ang lumabas mula sa baul. Amoy ng tuyong dahon, ng kamuning at lumang tela na iningatan upang hindi dapuan ng insekto. Ang unang bumungad sa kanya ay hindi salapi ni hindi mga lumang alahas na ginto na maaaring makapag-ahon sa kanya sa hirap. Sa halip, maayos na nakatupi sa ibabaw ang isang pamilyar at napakagandang tela na yari sa pinya. Hinawakan niya ito ng dahan-dahan. Isa itong barot saya, isang Filipiniana
na hindi pa tapos tahiin. Nakakabit pa ang ilang lumang karayom sa laylayan nito. Nakilala niya kaagad ang sariling disenyo. Ito ang mismong damit na tinatahi niya para sa sariling kasal na hindi kailanman natuloy 40 taon na ang nakararaan. Nagsimulang tumibok ng mabilis ang puso ni Rosario. Bakit itinago ng kanyang ina ang damit na ito sa halip na itapon gaya ng napagkasunduan noon? Dahan-dahan niyang inangat ang damit. Sa ilalim ng makapal na Filipiniana, nakatago ang isang malaking manto, isang bilong, ginagamit ng mga matatandang babae kapag pumapasok sa simbahan. Ito ay nanilaw na sa paglipas ng panahon. Ngunit habang hinihila niya ang belo, pataas upang suriin sa ilalim ng liwanag, biglang tumigil ang paghinga ni Rosario. Tila bumalik ang oras at sinampal siya ng isang napakalupit na bangungot na matagal na niyang ibinaon sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang isipan. Sa gitna ng pinong borda ng lumang belo, may isang malaki at tuyong mantsa. Hindi ito dumi, hindi ito kalawang. Ang hugis at ang kulay nitong naging itim sa paglipas ng maraming dekada ay nag-iwan ng walang kamatayang patunay. Dugo. Pumikit ng mariin si Rosario. Ang mantsa ng dugo sa belo ay naglabas ng mga multo ng nakaraan, mga sigaw na walang nakarinig, mga bintanang isinara habang siya ay umiiyak, at ang mukha ng isang lalaking nag-iwan ng permanenteng sugat sa kanyang pagkatao. Ang lihim na akala niya ay kasama ng ibinaon ng kanyang ina sa hukay ay muling nagbalik upang singilin ang kasalukuyan. Mabigat ang paghinga ni Rosario habang mariing nakatitig sa itim na mantsa ng dugo sa nanilaw na belo. Parang apoy na mabilis na gumapang sa kanyang buong katawan ang alaalang inakala niyang matagal na niyang pinatay. Bawat patak ng lumang dugong iyon ay tila bumangon mula sa baul upang sampalin ang kanyang kaluluwa pabalik sa isang panahon na labis niyang kinamumuhian. 40 taon na ang nakalipas. Si Rosario noon ay 32 taong gulang pa lamang, isang tanyag na mananahi sa buong bayan ng San Isidro na kilala sa kanyang mahuhusay at detalyadong borda. Masaya ang kanyang buhay, puno ng pangarap at kasalukuyang naghahanda para sa kanyang nalalapit na kasal kay Crispin, isang mabait at masipag na karpintero. Ang lahat ng tao sa kanilang barangay ay inaasahan ng araw na yon, maliban sa isang lalaking ang ambisyon ay mas mataas pa sa tore ng kampana ng kanilang simbahan. Si Arturo, siya ang hermano mayor, ang pinakamakapangyarihang negosyante sa bayan at pangunahing nagbibigay ng pondo sa parokya. Ang salita ni Arturo ay tila batas na walang sinumang nangangahas na baliin. Nakasuot siya lagi ng mamahaling barong, may ngiting parang anghel sa mga tao, ngunit ang kanyang mga mata ay laging naghahanap ng kahinaan ng iba. Isang maulan na hapon niyon, ipinatawag ni Arturo si Rosario sa kanyang malaking opisina sa likod ng kumbento upang sukatan ito para sa isang bagong barong na isusuot niya sa nalalapit na kapistahan. Walang pag-aalinlangan si Rosario dahil alam niyang mahalagang kliyente ito. Ngunit nang makapasok siya at mailapag ang kanyang mga gamit sa pananahi, mabilis na isinara ni Arturo ang mabigat na pintong gawa sa nara at inikot ang kandado. Bumilis ang tibok ng puso ni Rosario nang mapansin ang pag-iba ng timpla ng mukha ng lalaki. Lumapit si Arturo hindi upang magpasukat, kundi upang hawakan ang kanyang braso ng mahigpit. Pilit na idinidikit ng lalaki ang kanyang katawan kay Rosario, bumubulong ng mga salitang nakakaramdam siya ng init na tila bumabalot sa buong silid. Sinabi ni Arturo na kaya nitong ibigay ang lahat ng luho at pera sa mundo kung papayag lamang itong kalimutan ang karpinterong si Crispin at maging kanya. Nagpupumigla si Rosario. Pilit niyang itinulak ang matipunong katawan ng lalaki. Sinisigaw na isa siyang disenteng babae at ikakasal na siya sa susunod na buwan. Ngunit sa halip na tumigil, lalo lamang humigpit ang pagkakahawak ni Arturo
sa kanyang mga balikat. Pilit nitong hinalikan ang kanyang leeg at pinunit ang manggas ng kanyang suot na blusa. Sa gitna ng takot at pagnanasang mailigtas ang sarili na kapa ni Rosario, ang matulis na gunting mula sa kanyang basket ng pananahi. Ibinangon niya ang kanyang buong lakas at iginuhit ng mabilis ang gunting patungo sa mukha ng umaataking lalaki. Ngunit hindi ang gunting ang tumama. Ang sariling mga kuko ni Rosario ang bumaon at malalim na gumuhit sa pisngi ni Arturo. Napaatras si Arturo, hawak ang kanyang dumudugong mukha habang namimilipit sa sakit at galit. Nang makita ang pagkakataon, mabilis na tumakbo si Rosario palabas ng opisina. Umiiyak na kayapak at punit ang damit, tumakbo siya sa ilalim ng ulan, pabalik sa kanilang maliit na bahay kung saan sinalubong siya ng kanyang inang si Gloria. Binalot ng inang si Gloria ang nanginginig na katawan ng kanyang anak gamit ang isang malaking manto, ang mismong belo na hawak ngayon ni Rosario. Pinunasan ni Gloria ang dugo ang kamay ng anak gamit ang tela. Hindi alam na ang aksyong yon ay magiging pinakamahalagang piraso ng ebidensya sa hinaharap. Ngunit kinabukasan, sa halip na hustisya ang makamit ni Rosario, isang napakalupit na kasinungalingan ang sumalubong sa kanya. Ginamit ni Arturo ang lahat ng kanyang pera at impluwensya upang baligtarin ang kwento. Bago pa man makapagsumbong si Rosario sa mga awtoridad, inunahan na siya ni Arturo. Humarap ang Hermano Mayor sa mga tao sa palengke at sa mismong altar ng simbahan. May benda ang kanyang pisngi habang may peke at naluluhang mata. Ipinagkalat ni Arturo na si Rosario Di Umano ang nagtangkang akitin siya sa opisina upang mangikil ng malaking pera para sa nalalapit nitong kasal. Nang tanggihan niya ito, sinabi ni Arturo na nagwala ang babae at inatake siya. Ang salita ng isang mayamang tagapagtaguyod ng simbahan laban sa isang simpleng mananahi. Alam ng lahat kung sino ang paniniwalaan ng bayan ng San Isidro. Sa loob lamang ng isang araw, gumuho ang mundo ni Rosario. Ang mga taong dati ay bumabati sa kanya tuwing umaga ay ngayon tinitingnan siya ng may pandidiri. Ang kanyang mga suki ay nagkansela ng kanilang mga tinatahing damit. Ang pinakamasakit sa lahat, ang kuraparoko ay pumunta sa kanilang bahay upang ibalita na hindi na maaaring ganapin ang kasal nila ni Crispin sa loob ng simbahan. Ang isang makasalanan at lantarang babae ay hindi raw nararapat tumuntong sa harap ng altar. Bumalik sa isipan ni Rosario ang eksena sa palengke nang magtangka siyang bumili ng isda ilang araw matapos ang insidente. Pinandilatan siya ng mga tindera at nagsimulang bumulong-bulong. Hanggang sa isang matandang babae ang kumuha ng bulok na kamatis at ibinato ito ng malakas patungo sa kanya. Tumama ang kamatis sa kanyang balikat, sumabog ang pulang katas na tila sariwang dugo. Sumunod ang iba pa. Tinawag siyang walang hiya maninira ng pamilya at babaeng bayaran. Pinandirihan siya ng buong San Isidro. Ang kahihiyang inabot niya at ng kanyang ina ay bumaon ng napakalalim sa kanyang pagkatao. Ikinuyom ni Rosario ang kanyang mga kamao habang nakaupo sa sahig ng bodega. Ang sakit ng mga alaalang iyon ay parang sariwang sugat na binuhusan ng asin. Si Crispin lamang ang pinakamamahal niyang Crispin, ang kaisa-isang taong naniwala sa kanyang pagiging inosente. Itinuloy nila ang kasal sa Huwes, walang selebrasyon, walang magarbong damit, kundi pambabaliwala mula sa sariling komunidad. Sa kabila ng pagmamahal ni Crispin, pinasa ni Rosario ang bigat ng pangalan ng isang makasalanan hanggang sa mamatay ang kanyang asawa ng maaga dahil sa sakit at pagod. At ngayon, kahit ang sarili niyang mga anak ay naniniwala pa rin sa bulong-bulungan na madumi ang kanyang nakaraan, isang rason kung bakit napakadali para sa kanila na itapon siya rito sa bodega. Ibinaba ni Rosario ang belo nang maingat sa gilid ng baul. Naramdaman niyang hindi lamang ito ang itinago ng kanyang ina. Dahan-dahan niyang kinapa ang ilalim ng baul.
Ang matigas na kahoy ay may kakaibang pakiramdam. Ginamit niya ang mga kuko na napuno ng dumi upang kutkutin ang gilid ng panloob na sapin. May isang manipis na patong ng tela na maingat na inipit sa ilalim ng kahoy na base. Hinihila niya ito ng buong lakas at narinig niya ang pagkapunit ng lumang tela. Pagkaangat nito, bumungad ang isang maliit na puwang. Sa loob ng puwang nakita ni Rosario ang tatlong bagay. Isang nakatuping liham na ang papel ay napakatigas at nanilaw na sa gilid. Sa ilalim nito ay may isang sobreng naglalaman ng mga lumang dokumento ng simbahan. At ang pinakahuli na nagpatigil sa kanyang paghinga ay isang lumang uri ng tape na inilalagay sa mga lumang radyo, isang cassette tape na napapalibutan ng manipis na plastik upang hindi pasukan ng amag. Hinawakan niya ang cassette tape na parang isang napakamahalagang hiyas. Alam niyang noong panahon na yon, bihira lamang ang may kakayahang mag-record ng boses. Kung ano man ang nakapaloob sa maliit na bagay na yon, ay siniguro ng kanyang inang si Gloria na hindi masisira ng panahon. Binuksan niya ang nakatuping papel. Nakilala agad niya ang malinis, ngunit nanginginig na sulat kamay ng kanyang ina. Basang-basa ng luha ang mga mata ni Rosario habang binabasa ang unang linya ng liham. Sa aking pinakamamahal na anak na si Rosario, basa niya sa kanyang isipan. Kung nababasa mo ito marahil, ay wala na ako sa mundo at natagpuan mo na ang lahat ng ibinaon ko. Patawarin mo sana ang iyong ina sa aking kaduwagan. Patawarin mo ako dahil hinayaan kong magdusa ka at mabuhay sa kahihiyan. Nanikip ang dibdib ni Rosario. Patuloy niyang binasa ang nilalaman ng liham. Isinalaysay ni Gloria kung paano nito sinubukan at natuklasan ang katotohanan. Pagkatapos ng insidente kung saan inatake si Rosario, pasikretong pumunta ang matandang Gloria sa simbahan upang makausap ang sekretarya ng parokya at ang personal na driver ni Arturo. Ang dalawang ito ay nakapwesto malapit sa opisina nang mangyari ang pananamantala at narinig nila ang bawat sigaw at pagmamakaawa ni Rosario. Sila ang nakakita kay Arturo na sa pilitang inaangkin ang anak nito. Ayon sa liham handa na sanang magsalita ang sekretarya at ang driver. Handa silang patunayan na inosente si Rosario at si Arturo ang halimaw na sumira sa kanyang buhay. Ngunit nalaman ito ni Arturo. Bago pa man makapunta sa awtoridad ang dalawang saksi, pinagbantaan sila ni Arturo na ipapapatay nito ang kani-kanilang mga pamilya. Hindi lamang yun, pinuntahan din ng palihim ni Arturo ang bahay ni na Gloria isang gabi at nag-iwan ng isang tahasang banta kapag hindi na nahimik ang matanda at si Rosario, ipapapatay niya si Crispin at gagawin niyang aksidente ang lahat. Napahagulgol si Rosario sa loob ng madilim na bodega. Yakap-yakap niya ang liham habang nanginginig ang buong katawan. Iniisip niya sa loob ng 40 taon na walang sino man ang nagtangkang tumulong sa kanya. Inakala niya na ang kanyang ina mismo ay hindi sapat ang lakas ng loob na ipaglaban siya. Ngunit ang katotohanan ay isinakripisyo ni Gloria ang katotohanan at tinanggap ang kahihiyan upang iligtas ang buhay ni Crispin at ni Rosario mismo. Ito ang pinakamabigat na utang na loob na hindi niya kailanman mababayaran. Sa huling bahagi ng sulat ni Gloria, nakasulat ang isang habilin. Pilit na kinuha ni Gloria ang testimonya ng dalawang saksi bago sila tuluyang umalis sa bayan. Pinilit niya silang mag-iwan ng katibayan kahit sa boses man lang na nakapaloob ngayon sa cassette tape at sinamahan ng kanilang mga pirmadong pahayag sa hiwalay na sobre. Itinago ito ni Gloria dahil alam niyang darating ang araw na mawawala ang kapangyarihan ni Arturo o magkakaroon ng pagkakataon ang kanyang anak na linisin ang pangalan nito nang hindi na nanganganib ang buhay. Hinawakan ni Rosario ang tape. Tumulo ang pawis at luha sa ibabaw ng kanyang mga kamay na kanina pa dumudugo. Mula sa kalungkutan
at pighati ng kahapon, dahan-dahang namuo ang isang malamig at mapanganib na pakiramdam sa kanyang puso. Namatay na ang takot sa kanya. Pinatay ito ng labis na pagkabigo sa sariling mga anak at ng katotohanang inilihim para lamang protektahan ang buhay ng iba, habang winawasak naman ang kanyang dangal. Tumayo si Rosario. Ang kanyang mga paa na kanina ay mahina at nanginginig ngayon ay nakatapak ng matigas sa semento ng bodega. Tumingin siya sa lumang Filipiniana na hindi niya kailanman naisuot dahil sa mga kasinungalingan ng isang halimaw. At sa tabi nito ang belo na may bakas ng dugo ni Arturo. Kinuha niya ang tape at ibinulsa ng mahigpit. Ito na ang panahon. 40 taon na siyang nagtatago sa anino ng kasinungalingan. Ngayon, ilalabas niya ito sa mismong sikat ng araw at hahayaan niyang sunugin ng katotohanan ang lahat ng sumira sa kanyang pangalan. Ang babaeng nagtahi ng magagandang damit ng iba ay ngayon gagawa ng isang kasuotang magbabalot sa sarili ng pinakamataas na dangal. Isinuksok ni Rosario ang lumang cassette tape sa malalim na bulsa ng kanyang manipis na duster. Tila may mabigat na bato na nakadagan sa kanyang dibdib habang iniisip kung paano niya mapapakinggan ang nilalaman nito. Wala siyang kuryente, lalong wala siyang gamit. Sinimulan niyang halughugin ang mga natitirang kahon at sako sa pinakasulok ng bodega. Bawat paggalaw ng kanyang mga kamay ay nagpapadala ng kirot mula sa sariwang sugat sa kanyang palad, ngunit hindi niya ito pinansin. Alikabok at sapot ng gagamba ang sumalubong sa kanyang mukha habang pilit niyang iniaangat ang isang nabubulok na banig. Sa ilalim nito, nakita niya ang isang lumang radyong de baterya. Nababalot iyon ng makapal na dumi at kalawang sa paligid ng mga pindutan. Ito ang radyong ginagamit noon ni Crispin tuwing nakikinig ng balita habang nagkakarpintero. Pilit na pinunasan ni Rosario ang ibabaw nito gamit ang laylayan ng kanyang damit. Nanginginig ang kanyang mga daliri nang buksan niya ang lalagyan ng baterya sa likod. Laking gulat niya nang makitang may 2 malaking baterya pa itong laman bagamat kinakalawang na ang mga dulo. Umupo si Rosario sa sahig na semento, nakaharap sa maliit na siwang ng yero kung saan tumatagos ang liwanag ng umaga. Dahan-dahan niyang pinindot ang pindutan upang buksan ang lalagyan ng tape. Tumutol ang lumang plastik at matigas na bumukas. Ipinasok niya ang cassette tape nang may matinding pag-iingat takot na baka maputol ang manipis na magnetic ribbon sa loob nito. Isinara niya ang lalagyan at pinindot ang buton para mag-play. Sa unang ilang segundo, tanging magaspang na ugong lamang ang narinig mula sa maliit na speaker ng radyo. Tila tunog ng nagkikiskis ang tuyong dahon at hangin ang lumabas sinundan ng ilang mahihinang pagputol ng linya. Hinawakan ni Rosario ang kanyang dibdib, pinipigilan ang sariling paghinga. Nagdarasal na sana ay hindi tuluyang nasira ng panahon ang tanging ebidensya ng kanyang pagka-inosente. At pagkatapos, isang boses ang bumasag sa katahimikan ng bodega. Isang lalaking boses nanginginig at puno ng takot. Nakilala ito ni Rosario, si Mang Tomas, ang personal na driver ni Arturo, 40 taon na ang nakararaan. Ang boses nito ay parang nanggagaling mula sa ilalim ng lupa, nagdadala ng bigat ng isang matagal ng ibinaong kasalanan. Ayon sa boses sa tape, naroon si Mang Tomas sa labas ng opisina noong hapong iyon. Malinaw niyang isinalaysay kung paano niya narinig ang pagmamakaawa ni Rosario. Narinig niya ang pagpupumiglas, ang pagbagsak ng mga silya, at ang malinaw na pagtanggi ng dalaga habang pilit itong inaangkin ng kanyang amo. Sinabi ni Mang Tomas na akma na sana siyang papasok upang umawat nang biglang bumukas ang pinto at patakbong lumabas si Rosario duguan at punit ang damit. Nang pumasok siya sa opisina, nakita niya si Arturo na hawak ang dumudugong pisngi galit na galit at nagmumura.
Mismong si Arturo ang nag-utos sa kanya na linisin ang gulo at huwag na huwag magkakamaling magsalita dahil kung hindi ang kanyang asawa at 3 anak ang magbabayad ng buhay. Huminto ang boses ni Mang Tomas sa radyo, sinundan ng tunog ng isang taong umiiyak. Pagkatapos ng ilang saglit isang panibagong boses ang umalingaw-ngaw. Isang babae. Si Aling Nena, ang dating sekretarya ng parokya. Mas malinaw ang boses ng babae, ngunit mababakas ang matinding pagbabanta sa kanyang tinig. Isinalaysay ni Aling Nena kung paano niya nakitang pumasok si Arturo sa kumbento, kinabukasan na may benda sa mukha. Narinig niya mismo ang pakikipag-usap ni Arturo sa kura paroko kung paano nito inimbento ang kwento na si Rosario ang unang lumapit at nagtangkang mang-akit kapalit ng pera para sa kasal nito. Nakita ni Aling Nena kung paano naglabas ng makapal na sobre ng pera si Arturo at inilapag iyon sa lamesa ng pari bilang donasyon para sa pagpapagawa ng bagong bubong ng simbahan. Iyon ang bayad para sa katahimikan at paniniwala ng simbahan sa kanyang kasinungalingan. Idinagdag pa ng sekretarya na pinagbantaan siya ni Arturo na ipapatanggal sa trabaho at ipapakulong ang kanyang asawa dahil sa isang gawa-gawang kaso ng pagnanakaw kung maglalakas loob siyang sabihin ang katotohanan sa mga tao. Pagtapos ng huling salita ni Aling Nena, muling bumalik ang magaspang na ugong sa radyo bago tuluyang tumigil ang pag-ikot ng tape. Nanatiling nakatulala si Rosario sa lumang radyo. Bawat salitang narinig niya ay tila nagbuhos ng kumukulong tubig sa kanyang kaluluwa. 40 taon siyang namuhay sa ilalim ng mapanghusgang tingin ng buong San Isidro. 40 taon siyang tinawag na marumi, walang hiya at makasalanan. Ipinagkait sa kanya ang isang marangal na kasal sa harap ng altar. Pinagtawanan siya, iniluwa ng lipunan, at kahit ang sariling mga anak ay lumaki nang may bahid ng kahihiyan sa pagkatao ng kanilang ina. At ang lahat ng ito ay dahil lamang sa kasakiman ng isang lalaking hindi matanggap na tinanggihan siya ng isang simpleng mananahi. Binili ni Arturo ang katotohanan gamit ang pera at takot. Tiningnan ni Rosario ang sulat ng kanyang inang si Gloria na nakapatong sa kanyang hita. Naunawaan na niya ngayon kung bakit hindi ito nailabas ng matanda. Ano nga ba ang laban ng isang mahirap na byuda at isang mananahi laban sa pinakamakapangyarihang tao sa bayan? Kung inilabas ni Gloria ang tape noon, tiyak na hindi na sila aabutin ng sikat ng araw kinabukasan. Tiyak na pinatay si Crispin at marahil ay pati siya. Isinakripisyo ng kanyang ina ang dangal nila upang iligtas ang kanilang mga buhay. Isang napakalalim na paghikbi ang kumawala mula sa dibdib ni Rosario. Yumuko siya hanggang sa dumikit ang kanyang noo sa malamig na semento ng bodega. Umiyak siya ng walang pagpipigil. Umiyak siya para sa dalagang si Rosario na inagawa ng pangarap. Umiyak siya para kay Crispin na namatay nang may dalang bigat ng pangalan ng asawa. Umiyak siya para kay Gloria na namatay na bitbit ang isang napakabigat na sikreto. At higit sa lahat umiyak siya para sa sarili niya na pagkatapos ng lahat ng paghihirap ay itinapon lamang ng sariling mga anak sa isang madilim na bodega. Tumagal ang kanyang pagtangis hanggang sa tuluyang maubos ang mga luha sa kanyang mga mata. Nang muli niyang iangat ang kanyang mukha, wala na ang bakas ng kahinaan. Ang lungkot at awa sa sarili ay napalitan ng isang malamig at nakakapasong galit. Tumayo si Rosario. Tiningnan niya ang antigong baul at ang mga nilalaman nito. Hinawakan niya ang nanilaw na belo na may bakas ng dugo. Ito ang kanyang armas. Ito ang kanyang patunay. Mula sa kanyang basang maleta, kinuha niya ang nabasag na kahon ng pananahi. Ibinuhos niya ang mga natitirang sinulid karayom at gunting sa ibabaw ng kahoy na baul. Tiningnan niya ang hindi tapos na barot saya, ang Filipiniana, na gawa sa pinya na matagal na nakatago. Kinuha niya ito at ipinatong sa kanyang katawan. Kasya pa rin. Ang mga sukat na ginawa niya 40 taon na ang nakalipas
ay tila naghihintay lamang sa araw na ito. Hindi siya papayag na mamatay sa dilim ng bodegang ito na parang isang talunan. Hindi niya hahayaang magpatuloy ang pagdiriwang ni Arturo at ang pamumuhay ng kanyang mga anak na parang walang nangyaring pagkakamali. Gagamitin niya ang lahat ng kanyang nalalaman bilang isang dalubhasang mananahi, hindi upang gumawa ng damit para sa iba, kundi upang likhain ang kasuotan ng kanyang sariling paghihiganti. Kinuha ni Rosario ang matulis na gunting mula sa kanyang mga gamit. Lumapit siya sa maliit na siwang ng liwanag upang makita ng maayos ang telang pinya. Nagsimula siyang magtabas. Pinutol niya ang ilang bahagi ng mahabang laylayan na nabubulok na upang gawin itong mas matibay. Inilipat niya ang mga lumang butones, inayos ang mga nakalawit na sinulid at ibinurda ng maingat ang mga bahaging napunit dahil sa katandaan ng tela. Habang tinatahi niya ang bawat butas, tinatahi rin niya ang mga piraso ng kanyang sariling dangal. Bawat tusok ng karayom sa matigas na tela ay sinasabayan ng matinding determinasyon na ibalik ang lahat ng sakit na naramdaman niya sa mga taong sumira sa kanya. Maghapon at magdamag na nagtrabaho si Rosario sa loob ng bodega. Kahit na kumakalam ang kanyang sikmura at kumikirot ang kanyang mga buto sa lamig, hindi siya tumigil. Binago niya ang disenyo ng damit. Mula sa isang kasuotan, para sa isang inosenteng nobya, ginawa niya itong isang damit ng isang palaban na reyna, matapang marangya at nagdadala ng bigat ng kasaysayan. Nang matapos ang kanyang ginagawa, itinaas niya ang damit upang tingnan ito sa ilalim ng liwanag na nagmumula sa buwan na tumatagos sa butas ng yero. Ang Filipiniana ay tila nabuhay muli. Handa na siya. Kinuha niya ang cassette tape, ang bilong may dugo, at ang mga liham ng testimonya at maingat na inilagay ang mga ito sa loob ng isang lumang abanico pouch na nakasabit sa baywang ng damit. Tumingin si Rosario sa labas ng bodega. Araw na ng linggo bukas. Araw ng kapistahan ng San Isidro. Alam niyang lahat ng makapangyarihang tao sa bayan, pati na ang kanyang mga anak, at ang mismong si Arturo ay magtitipon sa plaza para sa malaking selebrasyon. Isang manipis, ngunit mapanganib ng ngiti ang gumuhit sa mga labi ng matanda. Inayos niya ang pagkakatupi ng damit bago mahiga sa malamig na semento upang ipahinga ang kanyang katawan. Kailangan niya ng lakas para bukas, sapagkat kinabukasan ng babaeng itinapon nila sa dilim ay maglalakad pabalik sa liwanag upang sunugin ang kanilang mga trono. Napasigaw ng mahina si Rosario nang maramdaman ang matinding pangingimi ng kanyang mga kasukasuan sa unang pagtatangka niyang bumangon mula sa malamig na semento. Sumilip ang sikat ng araw mula sa mga butas ng kinakalawang na yero, dalaang pamilyar at masiglang ingay na nanggagaling sa labas ng compound. Araw iyon ng linggo. Ang araw ng pistang bayan ng San Isidro. Mula sa malayo rinig ni Rosario ang masayang tugtugin ng banda ng musiko na umiikot sa buong bayan. Ang tunog ng mga tambol at trompeta ay sumasabay sa mainit na hangin, nagdadala ng amoy ng litsong baboy, matamis na kakanin, at napritong lumpia na inihahanda ng bawat kabahayan. Para sa karamihan araw ito ng pagdiriwang at pasasalamat. Ngunit para sa matandang babaeng nakakulong sa madilim na bodega, ang araw na ito ay araw ng paghuhukom. Nanghina man ang katawan dahil sa gutom at ginaw ng magdamag, pinilit ni Rosario na itayo ang sarili. Nagsimula siyang mag-ayos. Gamit ang isang basag na salamin na nakita niya sa tumpok ng mga basura, pinunasan niya ang sariling muka gamit ang basang panyo. Inalis niya ang mga natuyong putik sa kanyang pisngi at leeg. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon, isang mukhang ginuhitan ng malalalim na kulubot. Dahil sa 40 taon ng pag-aalipusta at paghihirap, ngunit may mga matang nagliliyab sa panibagong tapang. Maingat niyang inilabas mula sa baul ang Filipiniana
na buong magdamag niyang inayos. Ang telang pinya bagamat may bahagyang paninilaw, dulot ng panahon ay nananatiling matigas at marangya. Isinuot niya ito ng dahan-dahan, tinitiyak na walang mapupunit na tahi. Pinasadahan niya ng kanyang dugo ang mga daliri, ang malalaking manggas na hugis kampana, at ang ibinurdang mga bulaklak sa laylayan na siya mismo ang nagdisenyo noon para sana sa kanyang kasal. Nang maisuot niya ang damit, tila na balot ang kanyang buong pagkatao ng isang hindi nakikitang baluti ng dignidad. Inayos niya ang kanyang puting buhok, pinusod ito ng mahigpit sa likod ng kanyang batok gamit ang ilang lumang aspile. Sa huli kinuha niya ang sobre ng mga liham, ang lumang cassette tape at ang nanilaw na belo na may mantsa ng dugo. Itiniklop niya ang mga ito ng maayos at isinuksok sa isang abanico pouch na isinabit niya sa kanyang baywang. Lahat ay nakahanda na. Habang inaayos niya ang laylayan ng kanyang saya, biglang gumalaw ang seradura ng bodega mula sa labas. Bumukas ang pinto ng bahagya sapat lamang upang makapasok ang liwanag at ang bulto ng isang lalaki. Pumasok ang kanyang bunsong anak na si Dennis. 45 taong gulang na ito, nakasuot ng simpleng polo shirt at pantalon. Hindi tulad ng matapang at ambisyosong si Richard o ng mapagmataas na si Michelle, si Dennis ang laging nakayuko, laging sunod-sunuran sa kanyang mga nakatatandang kapatid. Siya ang anak na laging umiiwas sa gulo at mas pinipiling manahimik kahit alam niyang may mali. Palingalinga si Dennis sa paligid ng bodega, bakas ang pandidiri sa kanyang mukha habang tinitingnan ng dumi at sapot ng gagamba. May hawak siyang isang maliit na lalagyan ng pagkain na yari sa plastik. Nang mapansin niya ang kanyang ina, napatigil siya sa paghakbang. Nanlaki ang mga mata ni Dennis nang makita si Rosario na nakatayo ng tuwid suot ang isang napakagandang lumang Filipiniana. Hindi ito ang larawan ng isang talunang matandang inaasahan niyang makita. Lumapit si Dennis nang may pag-aalangan, inilalahad ang hawak na pagkain. Sinabi nito na nagdala siya ng tirang almusal mula sa bahay dahil alam niyang hindi pa kumakain ang kanyang ina mula kagabi. Ipinaliwanag niyang abala sina Richard at Michelle sa pag-aasikaso ng mga bisita at sa paghahanda para sa malaking salo-salo sa plaza kung saan dadalo si Arturo at iba pang politiko. Nanginginig ang boses ni Dennis habang sinasabing pinakiusapan niya sina Richard na bigyan man lang ng maayos na higaan ng ina, ngunit wala siyang magawa dahil nagbanta ang kanyang kuya na pati siya ay palalayasin kapag nangialam. Pabulong siyang humingi ng pasensya, idinadahilan na may asawa at maliit na anak siyang binubuhay kaya kailangan niyang sumunod sa kagustuhan ng magkapatid. Nakatingin lamang si Rosario kay Dennis, walang emosyong mababakas sa kanyang mukha. Tiningnan niya ang plastik na lalagyan ng pagkain na iniaalok ng kanyang anak, isang malamig na kanin at kapiraso ng tuyong isda, tila rasyon para sa isang asong nakakulong sa labas ng bahay. Hindi nagsalita si Rosario. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang kamay. Sa isang mabilis at mabigat na galaw, tinabig ni Rosario ang kamay ni Dennis na may hawak ng pagkain. Lumipad ang lalagyang plastik at bumagsak ng malakas sa sahig na semento. Nagkalat ang malamig na kanin at isda sa ibabaw ng alikabok at mga lumang basura. Gulat na napaatras si Dennis, hindi makapaniwala sa ginawa ng ina. Pilit nitong ipinagtanggol ang sarili, sinasabing nagmamalasakit lamang siya at nagtangkang tumulong kahit palihim. Ipinagdiinan niyang wala siyang kinalaman sa naging desisyon ni na Richard at Michelle kagabi. Unti-unting nag-init ang dugo ni Rosario. Hindi na niya napigilan ang sarili. Humakbang siya palapit kay Dennis at tiningnan ito ng tuwid sa mga mata. Isang matunog na sampal ang ibinagsak ni Rosario sa kaliwang pisngi ng kanyang bunsong anak. Napahawak si Dennis sa kanyang mukha, nanlalaki ang mga mata sa sakit at pagkabigla. Nanginginig sa galit si Rosario habang nagsasalita. Itinuro niya ang nagkalat na kanin sa sahig at sinabing
Hindi niya kailangan ng mga tira-tirang pagkain upang mabuhay. Hindi niya kailangan ng pekeng pagmamalasakit na ginagawa lamang ng patago. Madiin at puno ng pagkasuklam ang bawat salita ni Rosario. Sinabi niya kay Dennis na mas masahol pa ito kina Richard at Michelle kahit papaano inamin ng dalawa na ikinahihiya nila siya. Ipinakita nila ang kanilang kasakiman ng harapan, ngunit si Dennis na nakasaksi sa pagtulak sa kanya sa putikan, sa pagbato ng kanyang mga gamit at sa pagkulong sa kanya rito ay nanatiling nakatayo lamang kagabi. Nagbulag-bulagan ito. Pinili nitong maging duwag upang iligtas ang sariling balat kaysa ipagtanggol ang inang nagluwal at nagpakain sa kanya nang nag-iisa ng mamatay ang kanilang ama. Lumuluhan na si Dennis habang sumusubok na magpaliwanag, ngunit mabilis na itinaas ni Rosario ang kanyang kamay upang patigilin ito. Sinabi niyang ang pagiging tahimik sa gitna ng pang-aabuso ay isang uri din ng pagtataksil. At dahil doon, pinatay na ni Dennis ang huling natitirang ugnayan nilang mag-ina. Tumalikod si Rosario, iniwan si Dennis na umiiyak sa gitna ng maruming bodega. Naglakad siya patungo sa pinakasulok ng silid at kinuha ang isang lumang megaphone na natagpuan niya kanina habang naglilinis. Isa itong ginagamit noon ni Crispin kapag nagtatawag ng mga tao para sa pagpupulong ng barangay. Medyo kalawangin na ang hawakan, ngunit nang subukan niya itong buksan, umilaw pa rin ang maliit na pulang ilaw nito. Tanda na may natitira pang baterya. Mula sa huling paggamit nito, maraming taon na ang nakararaan. Isinabit niya ang strap ng megaphone sa kanyang balikat. Hinila niya pababa ang manggas ng kanyang Filipiniana upang takpan ang mga gasgas sa kanyang braso. Wala nang anumang bakas ng kahinaan sa matandang babaeng nakatayo sa harap ng pinto ng bodega. Lumingon si Rosario sa kanyang bunsong anak sa huling pagkakataon. Sinabi niyang kung gusto nitong makita kung paano lumaban ang isang inang hindi na kailanman yuyuko. Sa mga duwag at makasalanan, sumunod ito sa plaza. Pagkatapos, naglakad siya palabas ng bodega at tuluyang isinara ang pinto. Iniwan si Dennis na mag-isa at puno ng pagsisisi. Sinalubong si Rosario ng nakakapasong init ng tanghali. Wala na ang mga ulap ng bagyo kagabi. Asul na asul ang langit at mataas ang araw. Naglakad siya pababa ng compound. Hindi pinapansin ang putik na dumidikit sa dulo ng kanyang mahabang saya. Ang bawat hakbang niya palayo sa kanyang sariling bahay ay hakbang patungo sa kalayaan na inagaw sa kanya. Habang binabagtas niya ang daan, patungo sa kabayanan na papatingin ang mga taong nakakasalubong niya. Ang ilan ay natitigilan sa pagwawalis ng bakuran. Ang iba ay napapahinto sa pagbili sa mga sari-sari store. Nakita nila ang isang 72 taong gulang na babae, suot ang isang antigong Filipiniana na tila galing pa sa kabilang siglo, may dalang lumang megaphone at naglalakad ng tuwid na parang isang reyna. Nagsimulang magbulong-bulungan ang mga tao. Nakilala nila si Rosario, ang babaeng may madilim na nakaraan, ang nanay ni Attorney Richard, na kilalang kandidato ang asawa ng yumaong karpintero. Bakit siya nakasuot ng ganoon? Saan siya pupunta? Bakit ganoon ang kanyang tindig na parang papunta sa isang digmaan? Hindi pinansin ni Rosario ang mga nag-uusyoso. Patuloy lamang siya sa paglalakad. Ramdam niya ang init ng araw sa kanyang mukha, ngunit mas mainit ang apoy ng katarungang matagal nang natutulog sa kanyang dibdib. Habang papalapit siya sa plaza, lalong lumalakas ang tunog ng banda at ang hiyawan ng mga tao. Nariyan na ang entablado. Nariyan na ang mga taong nagsakdal sa kanya nang walang ebidensya. At naroon din ang halimaw na sumira sa kanyang buhay. Dumating na ang araw ng paniningil. At alam ni Rosario, pagkatapos ng araw na ito, hindi na kailanman makakalimutan ng San Isidro ang buong katotohanan. Nagsabog ng matitingkad na kulay sa asul na kalangitan ang mga paputok na isinaboy mula sa isang sulok ng plaza. Ang bawat pagsabog ay nag-iiwan
ng umaalingaw-ngaw na tunog sa hangin na sinasabayan ng masigabong palakpakan at hiyawan mula sa daan-daang taong nagtipon-tipon sa ilalim ng nakakapasong sikat ng araw. Siksikan ang mga tao sa gitna ng plaza. May mga batang tumatakbo na may hawak na makukulay na lobo. May mga nagtitinda ng cotton candy at ice cream sa gilid. At sa malaking entablado na pinalamutian ng banderitas, nakatayo ang mga pinakamaiimpluwensyang tao sa buong bayan ng San Isidro. Sa pinakagitna ng entablado, nakatayo si Arturo, 75 taong gulang na siya may maputing buhok, na maayos na nakasuklay at may malumanay na ngiti sa kanyang mga labi na sanay ng bumihag ng tiwala ng sinuman. Siya ang kinikilalang haligi ng komunidad, ang matulunging negosyante, ang taong laging nagbibigay ng malaking donasyon sa simbahan. Hawak niya ang mikropono at sa tabi niya ay nakatayo ang kasalukuyang alkalde ng bayan. Pinupuri ng alkalde si Arturo para sa kanyang walang katapusang pagmamahal sa Diyos at sa bayan. At ipinapahayag na ito ang magiging panauhing pandangal para sa pagdiriwang ng kapistahan ngayong taon. Sa ibaba ng entablado, abalang-abala naman sina Richard at Michelle sa pag-aasikaso ng mga bisita. Si Richard na nakasuot ng plansadong puting barong ay nakikipagkamay sa mga kapitan ng barangay at sa mga miyembro ng konseho ng bayan. Bawat ngiti niya ay kalkulado, bawat tapik sa balikat ay may halong ambisyon. Malapit na ang eleksyon at sinisiguro niyang makikita ng lahat na siya ang manok ng pinakamakapangyarihang tao sa San Isidro. Si Michelle naman na nakasuot ng mamahaling bestida ay abala sa pakikipag-usap sa mga asawa ng mga negosyante. Ang bawat salita niya ay matamis, ngunit may bahid ng pagmamataas na tila sinasabing mas mataas na ang antas ng kanilang pamilya kaysa sa iba. Mula sa kabilang dulo ng plaza sa gitna ng siksikan ng mga tao, dahan-dahang naglakad si Rosario. Bawat hakbang niya ay mabigat, tila hinihila ng bigat ng 40 taon ng pagdurusa. Ngunit ang kanyang tindig ay tuwid at matatag. Ang suot niyang antigong Filipiniana na ang kulay ay tila sinag ng umaga ay kapansin-pansin sa gitna ng makabagong kasuotan ng mga tao. Unang nakapansin sa kanya ang mga matatandang babaeng nakaupo sa mga plastik na upuan sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya. Napatigil sila sa pagkukwentuhan at napatingin sa papalapit na matanda. Nag-umpisa ang bulungan. Ang bawat bulong ay tila maliit na alon na dahan-dahang kumakalat sa buong karagatan ng mga tao. Si Rosario ba yan? Ang asawa ni Crispin, bulong ng isang babae sa katabi. Oo, siya nga. Anong ginagawa niya rito? At bakit ganyan ang suot niya? Parang multo mula sa nakaraan, sagot ng isa pa. Hindi pinansin ni Rosario ang mga bulong. Diretso lamang ang kanyang tingin sa entablado kung saan patuloy na nagsasalita ang alkalde. Nagpatuloy siya sa paglalakad. Ang mga taong dating nakaharang sa kanyang daan ay kusang tumatabi, nagbibigay ng espasyo na parang hinihiwa niya ang siksikang dagat ng mga tao. May halong pagtataka, pagkausyoso, at bahagyang takot sa kanilang mga mata habang tinitingnan nila ang isang babaeng matagal na nilang inakala na yumuko na sa kahihiyan. Naramdaman ni Richard ang pagbabago sa ingay ng paligid. Napansin niya ang biglaang pagtahimik ng ilang grupo ng mga tao at ang pagturo ng kanilang mga daliri sa isang direksyon. Sinundan niya ang kanilang tingin at nanigas siya sa kinatatayuan. Ang dugo sa kanyang katawan ay tila bumaba lahat sa kanyang mga paa nang makita niya ang kanyang ina suot ang isang kakaibang damit at dahan-dahang naglalakad palapit sa entablado. Mabilis niyang siniko si Michelle at itinuro ang kanilang ina. Napahawak sa bibig si Michelle. Ang pagkainis at galit ay mabilis na gumuhit sa kanyang mukha. Ano ang ginagawa ng matandang yun dito? Hindi ba dapat ay nakakulong lamang siya sa bodega? Bakit siya gumagawa ng eksena sa pinakamahalagang araw para sa kampanya ng kanyang kapatid? Mabilis na nagbigay ng senya si Richard
sa dalawang malalaking lalaking nakasuot ng puting polo shirt, ang kanyang mga personal na security guard para sa kampanya. Inutusan niya silang harangin ang matanda at ilayo ito sa entablado nang walang gumagawa ng ingay. Kailangan nilang pigilan ang anumang eskandalo bago pa man ito makarating sa mga mata ni Arturo at ng media. Mabilis na kumilos ang dalawang security guard. Malalaki ang kanilang mga hakbang habang tinatawid ang espasyo sa pagitan nila at ni Rosario. Huminto sila sa harap ng matanda. Hinaharangan ang daan nito patungo sa paanan ng entablado. Formal, ngunit may diin ang boses ng isang guard. Sinabi nitong bawal dumaan sa lugar na yon dahil nakareserba ito para sa mga VIP. Inutusan nito si Rosario na bumalik na lamang sa kabilang bahagi ng plaza at manood doon. Ngunit hindi natinag si Rosario. Tiningnan niya ang dalawang lalaking mas malaki pa sa kanya nang walang kahit anong takot. Kalmado ang kanyang boses nang sinabi niyang may kailangan siyang iabot sa panauhing pandangal na si Ginoong Arturo. Isang bagay daw na matagal na nitong pag-aari na kailangan ng isauli. Sumimangot ang ikalawang guard. Mas matigas ang kanyang boses nang sinabi niyang kung may gusto itong sabihin, kailangan muna itong dumaan sa kanila. Pilit nitong hinawakan ang braso ni Rosario upang hilahin ito palayo, ngunit mabilis na iniiwas ng matanda ang kanyang kamay. Nakikita ni Rosario ang isang mahabang lamesa sa kanyang kanan na puno ng mga inumin para sa mga bisita. May mga pitsel ng malamig na tubig juice at isang malaking dispenser na puno ng limonada na may mga lumulutang na yelo at hiniwang limon. Sa isang mabilis na kilos na hindi inaasahan mula sa isang 72 taong gulang, kinuha ni Rosario ang isang basong puno ng malamig na limonada mula sa lamesa. Bago pa man makagalaw ang security guard na nakaharang sa kanyang daan, ibinuhos niya ang buong laman ng baso sa mukha nito. Tumulo ang malamig na likido mula sa buhok ng guard pababa sa kanyang leeg, kasama ang mga butil ng asukal at maliliit na piraso ng lemon. Napapikit ito sa biglaang lamig at gulat. Gamit ang pagkakataong yon nagsalita si Rosario ng malakas upang marinig ng mga taong malapit sa kanila. Malakas ang kanyang boses, puno ng awtoridad na hindi pa nila naririnig mula sa kanya kailanman. Iniutos niyang buksan ang daan at kung may sino man pang mangahas na humarang sa kanya, hindi na malamig na tubig ang tatama sa mukha nito. Natigilan ang dalawang guard. Nakatingin na sa kanila ang lahat ng tao sa paligid. Ayaw nilang gumawa ng mas malaking eksena na maaring ikasira ng imahe ng kanilang amo. Kaya naman, wala silang nagawa, kundi tumabi at hayaang maglakad si Rosario. Nilagpasan ni Rosario ang dalawa at nagpatuloy sa paglalakad hanggang sa makarating siya sa pinakaibabang baitang ng hagdanan paakyat ng entablado. Sa mga sandaling iyon, tapos na ang talumpati ng alkalde at ipinasa na nito ang mikropono kay Arturo. Nagsimulang magsalita si Arturo, binabati ang lahat ng naroroon ng maligayang kapistahan. Ang kanyang boses ay malumanay at puno ng kabanalan, ang boses na sanay ng pakinggan at paniwalaan ng buong San Isidro sa loob ng maraming dekada. Mula sa kanyang kinatatayuan, sa entablado, napansin ni Arturo ang komosyon sa ibaba. Nakita niya ang isang babaeng nakatayo sa paanan ng hagdan, suot ang isang damit na tila pamilyar. Tumingin siya ng mas maigi. Ang kanyang nangiti ay dahan-dahang nawala. Ang kanyang mga mata na kanina ay puno ng pekeng kabaitan ay ngayon nanlaki sa gulat at hindi maipaliwanag na takot. Tumigil siya sa pagsasalita sa kalagitnaan ng kanyang pangungusap. Naramdaman ng lahat ng tao sa plaza ang biglaang pagbabago sa atmosfera. Ang mikropono ay nanatiling nakatutok sa bibig ni Arturo, ngunit walang salitang lumalabas. Ang mga mata ng buong bayan ng San Isidro ay nakatuon na ngayon sa dalawang tao, sa makapangyarihang Hermano Mayor
sa itaas ng entablado at sa isang matandang babaeng nakatayo sa ibaba na may mga matang tila kayang sunugin ang buong mundo. Ang kanilang mga tingin ay nagtagpo. Para kay Arturo, para siyang nakakita ng isang multo. Isang multong bumangon mula sa hukay upang singilin ang isang utang na 40 taon nang hindi nababayaran. Ang nangiti sa kanyang mukha ay tuluyang naglaho. Pinalitan ito ng isang malamig na maskara ng pagkabigla. Ang katahimikan sa plaza ay mabigat at halos nakakabingi. Maging ang masayang tugtugin ng banda ay unti-unting humina hanggang sa tuluyang tumigil. Lahat ng mga mata ay nakatuon sa entablado naghihintay kung ano ang susunod na mangyayari. Hawak pa rin ni Arturo ang mikropono, ngunit ang kanyang mga daliri ay nanginginig na ngayon. Ang kanyang mukha na kanina ay nagliliwanag sa paghanga ng mga tao ay unti-unting namumutla. Binasag ni Rosario ang katahimikan. Hindi siya sumigaw ngunit ang kanyang boses ay malinaw matalas at puno ng bigat na tila kutsilyong humiwa sa hangin. Akala mo ba sa pagbaon mo sa akin sa limot ay tapos na ang lahat, Arturo? Tanong niya ang bawat salita ay tumatagos sa puso ng bawat nakikinig. Napalunok si Arturo. Sinubukan niyang ibalik ang kanyang peking ngiti at awtoridad. Itinaas niya ang kanyang kamay na parang isang mapagkalingang lider na nakikipag-usap sa isang nalilitong miyembro ng komunidad. Malumanay ngunit pilit ang kanyang boses nang magsalita siya sa mikropono. Pilit niyang tinawag sa pangalan ng babae at sinabing marahil ay naliligaw ito o nalilito. Sinabi pa nitong ang init ng araw ay maaaring nakakasama sa kalusugan ng mga matatanda. Iminungkahi niyang dalhin na ito ng mga security guard sa isang mas lilim na lugar upang makapagpahinga. Ito ay isang tahasang pagpapahiwatig na si Rosario ay wala sa tamang pag-iisip. Mabilis na bumaba si Richard mula sa gilid ng entablado, pulang-pula ang muka sa galit at hiya. Nilapitan niya ang kanyang ina, pabulong ngumubano ngunit may diin ang bawat salita. Sinabi nitong itigil na ang kahibangang ito dahil sinisira niya ang pinakamahalagang araw para sa kanyang karera. Nagbanta siyang kakaladkarin niya ito palabas kung hindi ito aalis ng kusa. Ngunit hindi natinag si Rosario. Tiningnan niya ang kanyang panganay na anak na may halong awa at pagkasuklam. Pagkatapos muli niyang itinuon ang kanyang pansin kay Arturo. Hindi ako nalilito, Arturo. Pagpapatuloy niya, mas malakas na ngayon ang kanyang boses. Sa katunayan, ngayon lang naging ganito kalinaw ang lahat sa akin pagkatapos ng 40 taon. Mula sa abanico pouch na nakasabit sa kanyang baywang, inilabas ni Rosario ang isang bagay. Itinaas niya ito ng mataas upang makita ng lahat. Ang naninilaw na belo. Sa ilalim ng sikat ng araw, kitang-kita ang itim na mantsa sa gitna ng pinong burda. Natatandaan mo ba ito, Arturo? Tanong ni Rosario. Ang dugo mula sa pisngi mo nang subukan mong bastusin ang isang dalagang mananahi sa loob ng iyong opisina. Ang dugong naging simbolo ng pagsira mo sa aking dangal at kinabukasan. Isang kolektibong paghinga ng gulat ang narinig mula sa mga taong nakapalibot sa entablado. Ang mga bulungan ay nagsimulang maging malakas na usapan. Ang matagal nang ibinaong chismis tungkol sa nakaraan ni Rosario ay biglang nabuhay muli. Galit na bumaba si Arturo mula sa entablado, iniwan ang mikropono na lumikha ng matining na ugong sa mga speaker. Mabilis ang kanyang mga hakbang balak niyang agawin ang belo mula sa kamay ni Rosario at patigilin ito bago pa man may masabi. Ngunit handa si Rosario. Habang papalapit si Arturo, mabilis niyang kinuha ang isang tasa ng mainit na kape mula sa lamesa ng mga VIP na malapit sa kanya. Sa isang mabilis na galaw, iwinasiwas niya ang mainit na likido patungo sa mga binti ni Arturo. Napasigaw si Arturo sa sakit nang tumama ang kumukulong kape sa kanyang balat sa ilalim ng manipis na tela ng kanyang pantalon. Napaatras siya hawak ang nasusunog na binti.
Ang kanyang peking dignidad ay biglang nawala, napalitan ng isang nakakaawang itsura ng isang taong nasasaktan. Ginamit ni Rosario ang pagkakataong yon. Kinuha niya ang lumang megaphone na nakasabit sa kanyang balikat. Itinaas niya ito sa kanyang bibig at binuksan. Isang malakas na ugong ang sumabog mula rito, sapat na upang makuha ang atensyon ng bawat tao sa plaza, mula sa mga nasa harapan hanggang sa mga nasa pinakalikod. Inilabas niya ang lumang cassette tape mula sa kanyang bulsa at ipinakita ito sa lahat. Sa loob ng 40 taon, pinaniwalaan ninyo ang kwento ng isang makapangyarihang lalaki laban sa isang walang kalaban-laban na babae. Sigaw ni Rosario sa megaphone. Ang kanyang boses na pinalakas ng teknolohiya ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng plaza na parang boses ng isang propeta na naghahatid ng isang matagal nang nawawalang katotohanan. Ngayon, pakinggan ninyo ang katotohanang ibinaon ng takot at pera. Hinawakan niya ang lumang radyo na dala niya at itinapat ang mikropono ng megaphone dito. Pinindot niya ang play. Ang magaspang na ugong mula sa lumang tape ay kumalat sa buong plaza na sinusundan ng nanginginig na boses ni Mang Tomas. Bawat salita ng testimonya ay malinaw na narinig ng lahat. Ang pagmamakaawa ni Rosario, ang pagpupumiglas, ang utos ni Arturo na manahimik ang driver kapalit ng buhay ng kanyang pamilya. Sumunod ang boses ni Aling Nena ang sekretarya, ang pag-imbento ng kasinungalingan, ang sobre ng pera na ibinigay sa pari, ang pananakot sa kanya at sa kanyang asawa. Bawat salita ay tila isang malaking bato na ibinabagsak sa ibabaw ng marupok na salamin ng reputasyon ni Arturo. Ang mga tao ay nanatiling nakatayo, hindi makagalaw. Ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng iba't ibang emosyon, pagkagulat, pagkalito, at unti-unting pagkamuhi. Ang mga matatandang babaeng dating bumabato ng masasakit na salita kay Rosario noon ay napahawak sa kanilang mga bibig. Ang mga negosyanteng laging pumupuri kay Arturo ay ngayon nakatingin sa kanya ng may pagdududa. Maging sina Richard at Michelle ay parang binuhusan ng malamig na tubig. Nakatayo sila sa gilid, nakalimutan na ang kanilang mga bisita, ang kanilang ambisyon, ang kanilang kampanya. Nakatitig sila sa kanilang ina na mag-isang nakatayo sa gitna, hawak ang isang simpleng radyo na nagsisiwalat ng isang kasinungalingang sumira sa kanilang buong pamilya. Habang tumutugtog ang tape, sinubukan ni Arturo na sumigaw, pilit na itinatanggi ang lahat. Ngunit ang kanyang boses ay mahina at nawawala sa lakas ng umuugong na testimonya mula sa megaphone. Walang sino man ang nakikinig sa kanya. Lahat ay nakikinig sa mga boses mula sa hukay. Sa huli tumigil ang tape. Ang magaspang na ugong lamang ang natira bago tuluyang pinatay ni Rosario ang radyo. Isang nakakabinging katahimikan ang muling bumalot sa buong plaza. Walang nagsasalita. Walang gumagalaw. Ang tanging maririnig lamang ay ang mahinang ihip ng hangin at ang mabilis na pagtibok ng puso ng bawat isa. Lahat ng mga mata ay nakatuon na ngayon kay Arturo. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel. Ang kanyang mga labi ay nanginginig. Sinubukan niyang magsalita, ngunit walang boses na lumabas. Ang kanyang mga binti na kanina ay nasunog sa init ng kape ay ngayon nanghihina dahil sa bigat ng katotohanan. Dahan-dahan sa harap ng daan-daang tao na dating sumasamba sa kanya, bumigay ang mga tuhod ni Arturo. Napaluhod siya sa damuhan talunan at hubad sa lahat ng kanyang kasinungalingan. Itinutok ni Rosario ang megaphone sa kanyang bibig sa huling pagkakataon. Ang kanyang boses ay kalmado na ngayon, ngunit may bigat na parang isang hatol. Ito ang katotohanan, sabi niya. At ang katotohanan, gaano man katagal ibaon, ay palaging hahanap ng paraan upang lumabas sa liwanag. Pagkatapos noon, ibinaba niya ang megaphone. Ang laban ay tapos na. Ang katotohanan ay lumabas na.
at sa pagbagsak ng isang halimaw isang reyna, ang muling nabuhay mula sa mga abo ng nakaraan. Ang katahimikan na bumalot sa plaza pagkatapos ng pagsisiwalat ay hindi nagtagal. Tila isang napakalaking dam na gawa sa salamin ang biglang nabasag. Mula sa pagkabigla sumabog ang isang malakas na ugong ng mga nag-uusap-usap na tao. Ang mga bulungan ay naging hayagang sigawan. Ang mga tingin ng paghanga na dating nakatuon kay Arturo ay napalitan ng tingin ng matinding pandidiri at pagkamuhi. Sinungaling, sigaw ng isang matandang lalaki mula sa karamihan. Sumunod ang iba pa, ang mga salitang mapagkunwari, demonyo at walang hiya ay umalingaw-ngaw sa buong plaza. Bawat isa ay tila batong ipinupukol sa nakaluhod na si Arturo. Ilang kabataan ang kumuha ng mga balat ng saging at basyong bote ng soft drinks mula sa mga basurahan at nagsimulang ibato ang mga ito sa entablado. Tumama ang isang basurahan sa likod ni Arturo, nagpakalat ng mga dumi sa kanyang mamahaling puting damit. Ang Hermano Mayor ang haligi ng San Isidro ay ngayon mukhang basurahan sa gitna ng sarili niyang kapistahan. Sinubukan ni Arturo na tumayo. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pilit niyang itinutukod ang sarili. Nagawa niyang makatayo, ngunit ang kanyang tindig ay baluktot at mahina na. Tiningnan niya ang mga taong dating humahalik sa kanyang kamay. Ngayon ang mga mukha nila ay puno ng galit. Sinubukan niyang magsalita, ngunit ang kanyang boses ay mahina at paos. Nilalamon ng ingay ng galit ng mga tao. Walang naniwala sa kanyang mga pagtanggi. Tapos na ang kanyang paghahari. Sa gilid ng entablado, parang binagsakan ng langit at lupa si Richard. Ang lahat ng kanyang pinaghirapan ay gumuho sa loob lamang ng ilang minuto. Ang kanyang pangarap na maging alkalde, ang kanyang reputasyon, ang kanyang kinabukasan sa politika, lahat ay nadurog kasama ng pagbagsak ni Arturo. Ang kanyang pinakamalaking taga-suporta sa pinansyal ay isa palang halimaw at ang eskandalong ito ay tiyak na didikit sa kanyang pangalan habang buhay. Tumingin siya sa kanyang ina na tahimik na nakatayo sa gitna ng kaguluhan, hawak pa rin ang megaphone. Sa mga mata ni Richard hindi na isang kahabag-habag na matanda ang kanyang nakikita, kundi isang makapangyarihang puwersa na sumira sa lahat ng kanyang binuo. Namumutla at nanginginig hinila ni Richard si Michelle. Kailangan nilang gawin ang isang bagay. Kailangan nilang iligtas ang anumang natitira sa kanilang pangalan. Ang tanging paraan na lamang ay ang ipakita sa lahat na sila ay nasa panig ng kanilang ina, na sila ay biktima rin ng kasinungalingan. Mabilis silang tumakbo palapit kay Rosario. Lumuhod si Michelle sa harap ng kanilang ina, umiiyak ng malakas habang pilit na niyayakap ang mga binti nito. Sumisigaw siya ng paulit-ulit na paghingi ng tawad, sinasabing hindi nila alam ang buong katotohanan at ngayon lamang nila naintindihan ang lahat ng pinagdaanan nito. Sumunod si Richard. Pilit niyang hinawakan ang kamay ni Rosario, ang kanyang mukha ay puno ng pekeng pagsisisi. Sinabi niyang labis siyang nagpapasalamat dahil sa wakas ay nabigyan ng hustisya ang kanilang ina. Pilit niyang ipinapakita sa mga taong nakapaligid na siya ay isang mabuting anak na nagagalak sa paglilinis ng pangalan ng kanyang ina. Ngunit malamig at walang emosyon ang mga mata ni Rosario habang tinitingnan niya ang dalawang anak na nag-aartista sa kanyang harapan. Alam niya ang kanilang ginagawa. Hindi ito tunay na pagsisisi. Ito ay pagliligtas sa sarili. Dahan-dahan, ngunit may puwersa hinila ni Rosario ang kanyang kamay mula sa pagkakahawak ni Richard. Itinulak niya ng bahagya si Michelle upang makawala sa pagkakayakap nito. Ang pag-iyak ng kanyang anak na babae ay biglang natigil. Gulat itong napatingala sa kanya. Itinaas ni Rosario ang megaphone sa kanyang bibig sa huling pagkakataon. Tumingin siya hindi sa kanyang mga anak, kundi sa mga taong nanonood sa kanila. Ang dalawang ito, sabi niya, ang kanyang boses ay kalmado ngunit matigas habang itinuturo
sina Richard at Michelle, ang aking panganay na anak na gustong maging alkalde ninyo at ang aking anak na babaeng ikinahihiya ang kanyang pinanggalingan. Sila ang nagtulak sa akin sa putikan kagabi. Sila ang nagtapon sa akin sa isang madilim na bodega na pinamumugaran ng daga. Sila ang komandado ng pinto ng sarili kong bahay upang hindi ako makasira sa kanilang magandang imahe. Isang panibagong alon ng pagkabigla ang dumaan sa mga tao. Kung kanina ay galit ang nararamdaman nila, para kay Arturo ngayon ay matinding pagkasuklam naman ang naramdaman nila para sa magkapatid. Ang isang taong kayang talikuran ang sariling ina para sa ambisyon ay mas masahol pa sa isang kriminal. Ibinaba ni Rosario ang kanyang tingin sa kanyang mga anak. Ang kanilang mga mukha ay puno ng gulat at hindi makapaniwala. Hindi nila inasahan na isisiwalat din ng kanilang ina ang kanilang sariling kasalanan sa harap ng buong bayan. Ang utang na loob na sinasabi ninyo ay matagal nang nabayaran ng putik at dumi na ipinaligo ninyo sa akin. Sabi ni Rosario, sa kanila, sapat lamang para marinig nilang dalawa. At ang aking responsibilidad bilang ina ninyo ay nagtapos na sa oras na pinili ninyo ang inyong mga sarili kaysa sa akin. Hindi ko na kayo mga anak. Ang bawat salita ay tila isang matulis na patalim na bumaon ng malalim sa mga puso ni na Richard at Michelle. Nanigas sila sa kanilang kinatatayuan hubad, hindi lamang sa harap ng buong bayan, kundi sa harap din ng kanilang sariling mga konsensya. Ang kahihiyan ay mas masakit pa kaysa sa anumang pisikal na parusa. Pagkatapos bitiwan ang mga salitang iyon, tumalikod si Rosario. Walang lingon-lingon nagsimula siyang maglakad palayo, sa entablado palayo, sa kaguluhan palayo sa mga taong sumira sa kanyang buhay. Ang mga tao sa kanyang dinaraanan ay kusang nagbibigay daan na parang isang reyna na naglalakad sa gitna ng kanyang mga nasasakupan. Ang kanilang mga mata ay puno na ngayon ng paggalang at paghanga. Nakita nila hindi lamang ang pagbagsak ng isang makapangyarihan, kundi ang pagbangon ng isang babaeng pinatumba, ngunit hindi kailanman sumuko. Iniwan niya ang plaza na puno ng sigawan at kaguluhan. Iniwan niya si Arturo na pinapaligiran ng mga pulis na dumating upang kontrolin ang sitwasyon. At iniwan niya ang kanyang dalawang anak, nakatayo sa gitna ng kahihiyan, dinuduro ng mga daliri, at tinitingnan ng may pandidiri ng lahat ng tao. Habang naglalakad siya pabalik sa daan, kung saan siya nanggaling naramdaman ni Rosario ang pag-angat ng isang napakabigat na pasanin mula sa kanyang mga balikat. 40 taon. 40 taon niyang dinala ang bigat ng isang kasalanang hindi niya ginawa. Ngayon, sa wakas malaya na siya. Ang paghihiganti niya ay hindi lamang ang pagbagsak ng kanyang mga kaaway, kundi ang muling pagbuo ng kanyang sariling dangal. Naglakad siya ng tuwid ang kanyang antigong Filipiniana ay humahampas sa kanyang mga binti, ang sikat ng araw ay tumatama sa kanyang mukha. Patungo siya sa isang bagong umaga. Hindi natapos ang kwento sa paglubog ng araw ng kapistahan. Sa katunayan, doon pa lamang ito nagsisimula. Sa loob ng 24 na oras, ang San Isidro ay naging sentro ng atensyon, hindi lamang sa kanilang probinsya, kundi sa buong bansa. Isang kabataang naroroon sa plaza ang nakuhanan ng video, ang buong pangyayari gamit ang kanyang cellphone, mula sa pagdating ni Rosario hanggang sa pagluhod ni Arturo at sa pagsisiwalat niya sa kasalanan ng kanyang mga anak. Ipinost niya ito sa social media. Sa loob ng ilang oras, kumalat ito na parang apoy sa tuyong damuhan. Milyon-milyong views, libo-libong shares. Ang kwento ng isang 72 taong gulang na mananahi na nag-isang nilabanan ang isang sistema ng kasinungalingan ay umantig sa puso ng buong bansa. Kinabukasan ang maliit at tahimik na bayan ng San Isidro ay dinagsa ng mga van ng iba't ibang news outlets.
Naghahanap sila ng karagdagang detalye. Hinahanap nila ang matapang na babae sa likod ng viral na video. Natagpuan nila si Rosario sa madilim at maruming bodega kung saan siya bumalik pagkatapos ng komprontasyon sa plaza. Ang imahe ng isang matandang babae na ang suot pa rin ay ang marangyang Filipiniana na nakaupo sa ibabaw ng isang antigong baul sa gitna ng dumi at basura ay mas lalong nagpaalab sa galit at simpatya ng publiko. Bawat news report ay idinidiin ang malupit na pag-abandona ng kanyang mga anak. Ang pangalan ni Richard na dati ay nirerespeto bilang isang magaling na abogado at promising na kandidato ay ngayon naging simbolo ng isang anak na walang utang na loob. Ang resulta ay mabilis at brutal. Si Arturo na isinugod sa ospital pagkatapos ng insidente dahil sa biglaang pagtaas ng kanyang blood pressure ay tinanggalan ng lahat ng kanyang posisyon sa iba't ibang organisasyon. Ang simbahan ng San Isidro ay naglabas ng formal na public apology para kay Rosario. Inaamin ang kanilang naging pagkukulang at pagkabulag. 40 taon na ang nakararaan. Ang pangarap ni Richard na maging alkalde ay naging abo. Lahat ng kanyang mga political backer ay umatras. Ang kanyang law firm ay nawalan ng mga kliyente. Si Michelle naman na kilala sa alta sosyedad ay biglang iniwasan ng kanyang mga amiga. Walang gustong madikit sa pamilyang itinapon ng sariling ina. Isang linggo pagkatapos ng kapistahan, habang nagwawalis si Rosario sa labas ng bodega, isang itim at makintab na sasakyan ang huminto sa harap ng kanilang compound. Bumaba mula rito ang isang batang babaeng abogado, nakasuot ng pormal na damit. Nagpakilala siya bilang si Attorney Diaz. Isa raw siyang human rights lawyer mula sa Maynila at napanood niya ang kwento ni Rosario sa balita. Labis daw siyang naantig sa katapangan nito kaya nag-alok siya ng kanyang serbisyo pro bono walang bayad. Ipinaliwanag ni Attorney Diaz na ang ginawa ni Arturo ay hindi lamang isang simpleng kasinungalingan. Isa itong krimen ng paninirang puri na nagdulot ng matinding pinsala sa emosyon, reputasyon at kabuhayan ni Rosario sa loob ng 40 taon. May karapatan siyang magsampa ng kaso at humingi ng danyos para sa lahat ng nawala sa kanya. Noong una, nag-alinlangan si Rosario. Para sa kanya sapat na ang paglabas ng katotohanan. Ngunit ipinaalala sa kanya ng abogada na ang hustisya ay hindi lamang tungkol sa pag-amin ng kasalanan, kundi pati na rin sa pagbabayad sa pinsalang idinulot nito. Pumayag si Rosario. Kinagabihan, habang nakaupo siya sa labas ng bodega at tinitingnan ang mga bituin sa langit, 3 anino ang dahan-dahang lumapit sa kanya. Ang kanyang 3 anak, sina Richard, Michelle at Dennis. Magkakasama silang lumuhod sa damuhan sa harap niya. Ang kanilang mga mukha ay gusot, ang kanilang mga mata ay namumugto sa kaiiyak. Wala na ang dating tapang ni Richard, ang pagmamataas ni Michelle o ang katahimikan ni Dennis. Ang naroon na lamang ay 3 talunang taong humaharap sa resulta ng kanilang mga desisyon. Si Richard ang unang nagsalita. Basag ang boses. Humingi siya ng tawad. Inamin niyang naging sakim siya, nabulag sa ambisyon at nakalimutan ang pinakamahalagang bagay sa mundo, ang kanyang pamilya. Ipinangako niyang babawi siya, na aalagaan niya ito at ibibigay ang lahat ng gusto nito. Sumunod si Michelle, humahagulgol. Sinabi niyang labis siyang nagsisisi sa lahat ng kanyang ginawa. Ang pandidiri niya sa kanilang kahirapan noon ang nagtulak sa kanya na talikuran ang sariling ina. Ngayon daw niya naunawaan na ang tunay na yaman ay wala sa pera kundi sa pamilya. Si Dennis naman ay hindi makapagsalita. Nakayuko lamang siya, ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa tahimik na pag-iyak. Tiningnan sila ni Rosario isa-isa. Nakita niya ang kanilang pagsisisi, ngunit nakita rin niya ang takot sa kanilang mga mata, takot na tuluyan na silang itakwilang ang lipunan, takot na mawala ang lahat ng kanilang pinaghirapan. Hindi sumigaw si Rosario, hindi siya nagmura. Sa halip nagsalita siya ng may malamig
at nakakapangilabot na kalmadong boses. Ang utang na loob, sabi niya, ay hindi parang damit na isinusuot lamang kapag malamig na ang panahon. Ito ay balat na dapat nakadikit sa inyong pagkatao. Ngunit pinili ninyong hubarin ang balat na yon at iwan sa putikan. Tumingin siya kay Richard. Ang iyong paghingi ng tawad ay hindi para sa akin, kundi para sa iyong pangalan na nawasak. Tumingin siya kay Michelle. Ang iyong mga luha ay hindi para sa sakit na naramdaman ko, kundi para sa iyong posisyon sa lipunan na nawala. At sa huli tumingin siya kay Dennis. At ang iyong katahimikan ay ang pinakamasakit sa lahat dahil ikaw ang may pinakamalaking pagkakataong tumayo para sa tama, ngunit pinili mong umupo. Tumayo si Rosario mula sa kanyang kinauupuan. Tiningnan niya ang kanyang 3 anak na nakaluhod pa rin sa lupa. Ang responsibilidad ng isang ina ay palakihin ang kanyang mga anak upang maging mabubuting tao. Sa tingin ko nabigo ako roon, sabi niya. Kaya ang aking responsibilidad sa inyo ay tapos na. Panahon na para harapin ninyo ang resulta ng inyong mga pagpipilian bilang mga matatanda na. Pumasok siya sa loob ng bodega. Bago niya isara ang pinto, nagsalita siya sa huling pagkakataon. Huwag na kayong babalik. Isang malakas na tunog ang nilikha ng pagsara ng mabigat na kahoy na pinto na tila isang huling hatol na ibinagsak. Sa labas, naiwan ang 3 magkakapatid umiiyak sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan. Alam na tuluyan na nilang nawala ang kaisa-isang taong nagmahal sa kanila nang walang kondisyon. Nang sumunod na linggo dumating ang balita. Ang pamilya ni Arturo sa takot na mabilanggo ang matanda sa mga huling araw ng buhay nito ay nag-alok ng isang napakalaking halaga bilang out-of-court settlement. Sapat na pera para bumili ng isang bagong bahay, magtayo ng panibagong negosyo at mamuhay ng komportable habang buhay. Tinanggap ni Rosario ang alok hindi dahil sa pera, kundi dahil ito ang simbolo ng kanyang panalo. Ito ang kabayaran sa 40 taon ng luha, kahihiyan at pagdurusa. Ang hustisya minsan ay mabagal, ngunit kapag dumating ito, dala nito ang bigat at lakas ng panahon. Isang maindayog na tunog ang pumupuno sa isang maliit na bahay na naliligo sa ginintuang liwanag ng umaga. Hindi ito ingay ng trapiko o hiyawan mula sa kapitbahay. Ito ang pamilyar at nakakakalmang tunog ng isang makinang panahi, isang lumang modelo na pinapatakbo ng paa na ang bawat pag-ikot ng gulong ay lumilikha ng isang perpektong hilera ng tahi. 8 buwan na ang lumipas mula nang yumanig ang bayan ng San Isidro. Nakaupo si Rosario sa harap ng kanyang makina, ang kanyang mukha ay kalmado at payapa. Sa halip na madilim na bodega siya ngayon ay nasa loob ng isang maliit, ngunit maaliwalas na bahay na gawa sa kahoy na may malalaking bintanang salamin na nagpapapasok sa sikat ng araw at sa amoy ng mga bulaklak mula sa kanyang hardin. Binili niya ang bahay na ito gamit ang perang nakuha niya mula sa pamilya ni Arturo. Hindi ito malaki o marangya, ngunit para sa kanya ito ay isang palasyo ng kapayapaan. Sa isang pader ng kanyang sala, sa halip na mga litrato ng pamilya, nakasabit ang isang bagay na nakalagay sa isang magandang kuwadrong gawa sa salamin. Ang naninilaw na belo. Ngunit hindi na ito ang belo na may madilim na mantsa ng dugo. Maingat itong nilabhan ni Rosario at sa mismong lugar kung saan dating nakalagay ang mantsa binurdahan niya ito ng isang kumpol ng maliliit na bulaklak ng sampagwita puti dalisay at sumisimbolo sa isang bagong simula. Ito ang kanyang paalala hindi sa sakit ng nakaraan, kundi sa katatagan ng isang babaeng kayang gawing sining ang kanyang mga peklat. Muli siyang nagbukas ng isang maliit na patahian sa kanyang bahay. Ngunit ngayon, ang mga taong pumupunta sa kanya ay hindi na nagbubulungan. Sa halip sila ay bumabati ng may ngiti at malalim na paggalang. Naging isang lokal na alamat si Rosario, isang simbolo ng katapangan na hindi natitinag ng panahon. Ang kanyang mga anak ay nagdusa sa resulta ng kanilang mga ginawa. Si Richard,
ay natalo ng malaki sa eleksyon. Ang kanyang pangalan ay naging isang biro sa mundo ng politika. Si Michelle ay hiniwalayan ng kanyang mayamang asawa na hindi kinaya ang kahihiyan na idinulot ng kanyang pamilya. Pareho silang lumipat sa ibang probinsya upang magsimulang muli malayo sa mga mapanghusgang mata ng San Isidro. Si Dennis lamang ang nanatili. Siya ang tanging isa na hindi sumubok na magdahilan o ipagtanggol ang sarili. Tinanggap niya ang kanyang pagkakamali at namuhay ng tahimik nagtatrabaho sa isang maliit na hardware store upang buhayin ang kanyang pamilya. Isang hapon, habang nagdidilig si Rosario ng kanyang mga halaman, isang maliit na boses ang tumawag sa kanyang pangalan mula sa tarangkahan. Nakatayo roon si Dennis, hawak ang kamay ng isang 7 taong gulang na batang babae na may malalaki at mausisang mga mata. Ito si Leah, ang kanyang nag-iisang apo. Hindi nagsalita si Dennis. Tumingin lamang siya sa kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi at isang tahimik na pakiusap. Pagkatapos ay marahan niyang itinulak ang kanyang anak palapit sa tarangkahan. Tumakbo si Leah palapit kay Rosario at mahigpit na niyakap ang mga binti ng kanyang lola. Nagulat si Rosario, ngunit isang kakaibang init ang gumapang sa kanyang puso. "Lola, tinuruan po ako ni Papa kung paano kayo hanapin," sabi ng bata, nakatingala kay Rosario. "Sabi po niya kayo daw po ang pinakamatapang na babae sa buong mundo." Napatingin si Rosario kay Dennis na nakatayo pa rin sa malayo na kayuko na parang isang batang naghihintay ng parusa. Sa loob ng 8 buwan ito, ang unang pagkakataon na sinubukan nitong lumapit. Hindi ito humingi ng pera, hindi ito humingi ng tulong. Nagdala ito ng isang handog, ang pagmamahal ng kanyang apo. Dahan-dahang lumuhod si Rosario upang maging kapantay ng bata. Tiningnan niya ang mga mata ni Leah. Nakita niya rito ang inosenteng paghanga, walang bahid ng anumang tsismis o panghuhusga mula sa nakaraan. "Gusto niyo po ba akong turuan kung paano magburda, Lola?" Tanong ng bata. Ang kanyang boses ay puno ng pag-asa. "Sabi po ni Papa kayo daw po ang pinakamagaling na mananahi sa buong San Isidro." Isang maliit na ngiti ang unti-unting gumuhit sa mga labi ni Rosario, isang tunay na ngiti na hindi niya naipakita sa loob ng napakatagal na panahon. Hindi niya pinansin si Dennis. Sa halip hinawakan niya ang malambot na kamay ni Leah at dinala ito papasok sa kanyang bahay. Pinaupo niya ang bata sa isang maliit na bangko sa tabi ng kanyang makinang panahi. Kumuha siya ng isang maliit na piraso ng telang cut sa isang sinulid na kulay rosas at isang malaking karayom na hindi matulis ang dulo. "Ang pagbuburda," sabi ni Rosario sa kanyang apo. Ang kanyang boses ay malumanay at puno ng pasensya, ay parang pagbuo ng isang kwento. Bawat tahi ay isang salita, bawat kulay ay isang emosyon. Sinimulan niyang ituro kay Leah ang mga pangunahing tahi. Ang bawat galaw ng kanyang mga kamay ay maingat at puno ng pagmamahal. Habang tinuturuan niya ang bata, hindi niya namamalayan na ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso ay unti-unting natutunaw. Mula sa bintana, tahimik na nanonood si Dennis. Nakita niya ang kanyang ina na tumatawa habang itinutuwid ang mga daliri ng kanyang anak. Isang luhang mainit ang tumulo mula sa kanyang mga mata. Isang luha, hindi ng pagsisisi, kundi ng pasasalamat. Alam niyang hindi pa siya tuluyang napapatawad. Alam niyang mahaba pa ang daan na kailangan niyang lakbayin upang muling makuha ang tiwala ng kanyang ina. Ngunit ang eksenang nakikita niya ngayon ay isang maliit na sinag ng pag-asa. Tinuruan ni Rosario si Leah hanggang sa dumilim. Nang oras na para umuwi, hinatid niya ang bata sa tarangkahan. Bago sila umalis, yumuko si Leah at hinalikan ang magaspang na kamay ng kanyang lola. "Babalik po ako bukas, Lola," sabi ng bata nang may malaking nangiti.
Tumango si Rosario. Pagkatapos ay tumingin siya kay Dennis sa unang pagkakataon. Walang salitang namutawi sa kanilang mga labi, ngunit sa isang tinginan lamang, isang mensahe ang naiparating. Ang pagpapatawad ay hindi isang beses na desisyon, kundi isang mahabang proseso. At para sa kapakanan ng inosenteng batang ito, handa siyang subukang magsimula. Pumasok si Rosario pabalik sa kanyang bahay. Umupo siya sa kanyang silya at tiningnan ang maliit na telang. May mga hindi perpektong tahi na gawa ng kanyang apo. Ito ang simula ng isang bagong legasiya. Ang sining ng pagbuburda na minana niya mula sa kanyang ina ay hindi na mamamatay. Ipapasa niya ito sa susunod na henerasyon, isang henerasyon na hindi na kailangang danasin ang sakit na kanyang pinagdaanan. Tumingin siya sa labas ng bintana. Ang araw ay tuluyan ng lumubog at ang kalangitan ay napuno ng libo-libong kumikinang na bituin. Sa loob ng 40 taon, nabuhay siya sa dilim. Ngunit ngayon, sa wakas natagpuan na niya ang kanyang sariling liwanag. Ang tunay na hustisya ay hindi lamang ang pagpaparusa sa mga nagkasala. Ito ay ang kakayahang muling buuin ang sarili mula sa mga piraso ng nakaraan at itahi ang isang bagong kinabukasan na mas matibay, mas makulay at puno ng pag-asa. At sa tahimik na gabing iyon, alam ni Rosario na ang kanyang bagong umaga ay nagsimula na.